Good day, everyone, and we are here at Podcast Part 2, where we're gonna talk about Sambak model, and I am Randolph Bustalino. And I'm Luis Rafael. We will be talking about the Sambak model consisting of 6 elements, tama ba? Of Yes, information sir. disorder. Namely Yes, the so- source and agent and the message, the channel, the target audience, and the target victim. So, simulan na natin. Yes, so simulan natin sa the source. Ano nga ba yun? Oo. It is, sabi nila, is originator or sponsor at main beneficiary ng action. It is important to keep in mind na ang source ng information disorder ay iba sa source ng conventional communication models. Ang source daw is the context of Sambak ay mga trabahong ginagawa under the cover of fabricate, alter, or distort factual information. One thing about the source is that it has a structure daw na nakakategorize into 3 parts, which is top-down, bottom-up, at horizontal. So, 3 parts siya. Hindi lang pala one way na ganun, no? Oo nga eh. Dami palang pasikot-sikot, no? Oo. So yun, simulan natin dun sa top-down. Binubuo daw to ng politicians, prominent personalities, celebrities, corporate bodies, at group leaders. Tulad ng religious and ethnic leaders, ganun. Tsaka, yung bottom-up naman ay binubuo naman ng mga common people and some social groups, kagaya na lamang ng anti-policy or pro-policy groups. And lastly, horizontal sources na siya namang nagwo-work within their cycles. Kaya bawat isa sa mga category na nasabi ay may kanilang unique tactics and influence sa society. And ito ang dahilan siguro kung bakit mahalagang maintindihan ng source structure. Pero kahit pa iba-iba ng influence sa society, pareho pa rin ang goal. Sabihin natin, manlin lang ba ng mga magkukos ng hate sa ibang tao? Oo. So tumako naman tayo sa agent. Yung Ano nga pangalawa ba yun? naman, yung agent, yun nga, yung agent. Ang agent naman ay binubuo ng mga tao at illustrations. Most of the time, ang motive ng agents are on the financial side since they receive money from altering and distorting information. But there are still possibilities na some of them volunteered to become an agent just for fun. Also, it is important to note that not all agents are humans. Oh. Oo, yung iba Grabe machines, artificial intelligence, ganyan. So, capable sila na mag-fabricate and alter and distribute ng false information. So, hindi lang tao ang agent. Pati mga artificial intelligent machines, sila. Kaya nilang mag-alter ng information. Grabe pala, no? Oo, Kahit computer, kayang gawin na, mga ginagawa ng tao, kaya nilang gawin. Automated na siya eh. Mismo. High-tech na talaga ngayon. Oo. So yun. A factual scenario according sa research ni Stefati nung 2020, they observed na karamihan ng mga tao ay nakaka-encounter ng fake news through coverage ng mainstream news outlets, in which mainstream media is largely considered na biktima ng information disorder, and a little attention has been paid to its role in amplifying disordered information. Grabe pala, no? Grabe yung ginagawa ng agent sa mga tao na nalilin lang nila. Oo. Kaya, yun. Syempre, meron na dyan, the agent. Tao yan. Tao yan. Tapos, mapupunta na doon yung message na sinesend ng agent. Oo. Ayun Yun naman nga. yung susunod sa'yo. The message, di ba? Yes, sir. So, ano nga ba yun? Sabi nila, when it comes to conventional information flow, it is important to know that the nature of the message is always unknown. Kaya, hindi pa rin yun applicable sa lahat kasi dahil kung information disorder ang pinag-uusapan, madalas ay harmful intention at mali-mali ba yung mga contents at information na meron nito. So, yun. Para mas madali natin ma-analyze ang isang message, kailangan natin i-master itong key points na to. Ano nga ba yun? So, pang-una is veracity or sabihin nating truth.
mahalagang ma-identify natin kung factual ba or isang misleading ang message na na-encounter natin. Tama. Bago mag-check. Move ka. Hindi. Baliktad. Bago mag-move yun, di ba? Bago mag-move, mag-check ka muna. Sorry. Yan. Okay, style. #check ka muna. So, yun. Napag-usapan natin yung veracity or truth. E di, paano ba yan? E di, gumagamit sila ng style dyan. Ano nga ba yung style nila? Siyempre, nagmamatter pa rin yung style nila kasi when it comes to producing information, we can use journalistic katulad ng news and audiovisual clips and non-journalistic style like journal articles, short messages, and books. For example, sabihin natin yung news ay na-compose based on facts habang ang opinion is about one's perception. Madalas na mas mahirap i-debunk ang mga opinion kaysa sa mga balita kasi ang ilang mga agents naman ay maaaring may fabricated research upang magbigay ng false academic authority. And then next naman natin yung tactics. So, madalas itong ginagamit ito ng mga agents to attract attentions ng people's trust. And ilan sa mga yan yung mga hook nila, di ba? Kailangan nila may trust yung mga tao sa kanila para maging totoo ba yung mga ginagawa nila at kinakalat na false academic authority. Yan. So, mga tactic na ni-utilize ng mga agents ay nabibilang sa 7 types daw of misinformation and disinformation. Grabe. So, itong research, meron tayong nahanap na research and ina-identify to ni Claire Wardell sa kanyang study na naipublish ng first draft noong February 2017. Halos matagal-tagal na ring taon no na nagawa niya 7 years na. 7 years na nai-publish niya tong first draft. So, yun, isang sa personation or credible sources o mas kilala bilang imposter content. Tawagin nilang ganito. So, dito ay nagpapanggap yung isang agent. Yun nga, yung sinabi mo kaninang agent. Nagpapanggap sila bilang mapagkakatiwalaan daw ng site sa pamamagitan ng paggamit ng logo o iba pang trademark na napili na nilang brand identity. Di ba? Lalo na yung ibang website talagang gayang-gaya nila. Actually, mamaya. Sige, sabihin ko yun. After ng mga linya mo. Sige. Sige. So, yun. Next ay yun. Paggamit nila ng satire or parody para mas madali nilang maiwasan ng fact-checkers at mas madali na ma-spread ang message na hindi naman totoo. So, considering na mas tinatangkilik ng mga audience ang entertaining at humorous content. So, last naman on the list is false connection and context or yun nga, clickbaits at fake news. Dito naman is makikita kung paano ginagamit ng mga agents ang sensationalism to their advantage when spreading a message. So, ayun, gagamitan din nila yan siguro ng format. Ano nga ba yun? So, ito yung mga pang-apat ba na key points na kailangan nating malaman. Kasi importante itong mga to eh. So, dito yung papasok yung mga videos, pictures, memes, cartoons, mga infographics, and audio at text. So, ayon sa naobserbahan nila Wardell at Derakshan, visual contents ang kadalasan na pinaka-dangerous dahil mas mahirap itong i-fact check. Ito rin yung dahilan kung bakit mas maraming naniniwala dito. So, yun. Gumagamit din sila dito ng tools na itong tools na to, it can be tricky kasi ang mga content or information na ginagawa using professional technology daw, like deepfakes, ay mas mahirap na matukoy kaysa sa mga plain fakes na mga manual editing. And yun, sa appeal naman tayo. Ayon sa study na kinonduct ni, tol? Bitsoji. Bosoji. Busoji. Busoji. Bosoji. Grabe naman yung mga pangalan nila, ang lalaki. Kaya nga eh. Talagang parang may niche. Oo nga eh. Grabe. So, hindi ko alam bakit yung mga iba kaya nilang mandaya ng mga news na ganito. So, yun. Along with
his co-researchers daw is ang disordered information ay kadalasang sensational. May controversial headlines at nagta-target ng emotional appeal para ma-achieve ang wide dissemination. So, yun. Dako tayo sa huli na pinaka-importante, which is yung legal status daw. So, itong message na to ay maaaring suriin para sa legality nito. Kagaya nung kung ito ay sense of defamation, slander or sedition, maaari ding depende sa nilalaman at intention ng gumagawa nito. Anong masasabi mo dun sa mga natin, Luis? So yung kanina, yung 'di ba sinabi mo may tactics, style, veracity, format, tools, appeal, and legal status, 'di ba? So grabe yan nung na-compile ko yun lahat sa isip ko from the first four na sinabi mo. Parang naganito na ako So recently lang kasi na ganyan ako, na-scam ako. So alam mo yung yung Agoda app. Oo, yung Agoda app. So hindi ko inakala na may mga false or may mga tao din pala na nag-i-scam doon, mga agents din. So nagulat ako, oy, ang mura nito. Sabi ko, oy, ba't ang mura nito? Nakapagtaka. Pero syempre, may pictures, may phone number sila, may email, kumpleto sila ng legal status. Tapos, syempre, nahook na ako doon. Nakuha nila ako. Tapos nung nakapagbayad na ako, nung nakarating ako dun sa pagtutulugan na sana. Nung nakarating ako dun, ha? Sir, wala pong nakabook sa pangalan ninyo ngayon. So yun, bigla ako nagtaka. Pinakita ko sa kanila yung resibo. Ay, hala sir, baka na-scam po kayo. Hindi po yan yung sa amin. So, ayun nga, dun ko na-realize na grabe yung maka-agency ngayon. So, talagang kinokopya nila yung website nila. So, wala talaga silang Agoda. Ang meron sila, yung booking.com. Yun. So, yung sa Agoda, tingnan ko. Oo nga, parehas yung Agoda tsaka sa booking.com na information nila. So, ang gumawa nung nasa Agoda app, agent, kinopya niya yung original nilang website doon. So, grabe yun. Ayun, so simula ngayong nakapag-join ako ng Interlink. Ayun, bago ako nag-move ngayon, nag-check muna ako. Yes, tama yan. Tama. Kaya, comment kayo dyan, guys, yung mga nakikinig. #checka muna. Huwag kayo mag-aya sa akin. Oo. Okay, susunod At least naman alam tayo. mo na ngayon. Oo, alam ko na ngayon. So, susunod tayo sa channel. Okay. So, yung channel naman ay tumutukoy sa daluyan ng mensahe na ginagamit ng agent to send a message sa kanilang mga audience. Mahalaga na pagpili ng tamang channel at dahil makaka-epekto ito sa pagiging malinaw at effectiveness ng message. Maraming types ang channel at kabilang dito ang verbal at non-verbal, writing at anything digital as long as kaya itong i-cater ang message. So ayun nga, parang kanina yung sinabi ko yung experience ko, 'di ba, sa Agoda. So hindi ko na check yung sa booking.com. So dalawang channel 'yun. So kailangan nating i-check kung saan doon yung tamang impormasyon. Susunod naman doon yung target audience. Yung target audience naman ang tawag sa mga taong receiver at interpreter ng message na ginawa ng isang agent. So tayo yung target audience nila, 'di ba? Lawak. In order for a message to be considered successful, kailangan nila munang magkaroon ito ng impact o mabago ang viewpoint, attitude at pagka-influence ng certain action sa mga taong kinoconsider nila as target audience. Yun. Grabe pala yung mga Oo. Ang daming nilang nililinlang na mga tao. Oo. Gumagawa meron silang procedure na channel. Ayan, target audience. So, yun. Sa mga nasabi mo na yan, hindi lang dyan nagtatapos. Kasi, naghahanap pa sila dyan ng target victims na tinatawag.
yan yung pinaka-lastly na kailangan natin basahin at intindihin. Kasi alam nyo sa mga ano ngayon, dito sa mundo natin, daming mga fake na lumalabas. Katulad yung sinabi ni Luis kanina. Oo, yun talaga yun. Oo nga eh. Ako rin naman, na-try ko na rin yan. Parang sa mga game na ano. Oo, yung may babayaran ka tapos sa ibang tao mapupunta, no? Oo, true. Meron yun, nanalo daw ako ng ano. Nag-sign in lang ako, tapos nanalo ako ng, sabihin natin, nasa 30k, ganun. Oo. Tapos, parang nararamdaman ko na siyang peke eh. Kaya ginamit ko ibang card. Oo. Yung hindi ko na ginagamit na card na walang laman. Yun na yung ginamit ko. Tapos, yun. After nun, pagka-insert ko, kailangan ko daw muna magbayad bago ko makuha yung pera. So, nag-ano na ako dun. Nagtaka na ako. Talagang, uy, mali to ah. Oo. Kasi, syempre, maniniwala ba naman ako? Syempre, 30k mananalo ka, wala ka pang ginagawa, nag-sign in ka lang, di ba? Kaya nga eh, yun nga. Tapos pagbabayadin ka pa bago mo makuha. Oo. Nakabayad ka, wala pala. Oo din. Grabe talaga yung mga nag-i-scam na ganyan. Oo. Hindi nila naiisip yung mga tao na nasa paligid nila. Parang kung ano lang yung kita ng makuha nila para maging masaya sila, ganun. Oo. Yun eh. Pero Once na nakapag-scam sila, mag-i-scam na lang talaga sila. Parang easy money sa kanila yun. Wala na silang puso, ganun ba? Oo. So yun, dako tayo dun sa target victims na tayo mismo na host ay na victims din. So from the word itself, sila yung subject ng message na dinidisseminate ng isang agent. Kadalasan na reputation nila ang nadadamage sa tuwing nagiging target sila ng mga sensationalized o fake news from an agent. Oo. Grabe. So, dyan sa target victims na yan, andyan na din yung mga matatanda. Oo. Dyan na Tama. pumapasok. Dami. Ang daming nabibictimize na mga matatanda dahil sa mga fake news na yan. Lalo na sila yung hindi masyadong maalam sa tech ngayon. Oo. Hindi sila updated, kumbaga. Bale, lahat ng masasabi sa kanila, pagkakatiwalaan nila agad. So, kailangan din natin silang tulungan at turuan. Tama. Buti andyan yung Samvac model, no? Para may guide tayo. Buti andyan ang interlink. Yan dapat. Tama. Buti andyan ang interlink. Oo, yung interlink talaga yung nagsasalba sa buhay ng iba eh. Kaya, hindi lang sa buhay. Kaya sa mga nakikinig dyan ng podcast na to, tignan po ninyo ang aming website. Diyan po ninyo makikita ang information naming mga members ng Interlink. Pwede po kayo mag-message sa amin at kami ang mag-fact check ng mga... Yes, tama. Kung saan kayo nako-confuse. Yan. At speaking of website, kung gusto nyo ng may matututunan na about sa mga nangyayari dito sa mundo, dito sa ating ginagawa, ay meron kaming mga modules para dyan. May 4 kami na modules. At kung may time kayo, visit our page and basahin nyo lahat. May QR code naman na ibibigay, di ba? Oo. Para sa mga hindi nyo mahanap yung website namin. Ayun. So, ilalagay na lang namin sa captions. Yes. And yun, sana dito na namin tatapusin ang aming podcast for today. Sana marami kayong natutunan sa araw na to kasi pinaka-importante to sa lahat. Pati maski sa amin, kailangan namin to pang araw-araw. Kaya ayun, maraming salamat sa panonood. Make sure lang na i-visit nyo yung website namin for more informations. And like our Facebook page, TikTok, Instagram for more mga kailangan yung matutunan. Yun. So, maraming salamat. Once again, my name is Randolph Bustalino. And I'm Luis Rafael. At nagsasabi na, bago mag-move, mag-check ka muna. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Ingat kayo.